Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa Prague, Sa kayo po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Ipinagpapasadyos na lang daw ni Senador Bongo sakali nga may warrant of arrest na siya mula sa International Criminal Court, gaya ng sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kung sakali bibigyan kaya siya ng protective custody ni Senate President Win Gatchalian. Alamin sa unang balita ni Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Si Senador Go naman, ipinagpapasadyos anya ang lahat, pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Buti pa siya alam niya. Ako hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Ito rin ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary. No? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. No? Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Bumuwelta naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi ni Duterte, baka nagkamali si Remulla ng sinabihan ng hay at sabog. Baka rawan talagang tinutumbok ni Remulla ay yung mga nasa Malacanang. Hamon ni Duterte kay Remulla magpa-hair follicle drug test sila para malaman kung sino ang sabog. O mari raw na ang sabog na tinutukoy ni Remulla ay yung sabog sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan. Bago raw magbigay ng bansag na hay at sabog, tumingin daw muna si Remulla sa salamin. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ni Remulla at ng Malacanang kaugnay sa mga bagong pahayag ni Congressman Duterte. Maglalagay na ng mas mahigpit na settings ang kumpanyang Meta sa mga social media platform nito para masala ang mga hindi angkop na content para sa kabataan. May time limit na rin ang paggamit ng kabataan ng mga nasabing app. Yan ang unang balita ni Dano Tingkungko. Para protektahan sa tinatawag na inappropriate o hindi angkop na content sa social media, ipatutupad na ng Meta sa Pilipinas ang teen account settings para sa mga users edad 13 hanggang 17. Ang Meta ang parent company ng social media apps na Facebook, Instagram at Messenger.
We wanted to make sure that there's automatic, by default, protection. So when the teen is online, whether they just created the account or they've been online for a while, they're automatically protected. Content that should be properly rated. How we treat harms, whether as long as it is on platform, goes on how we analyze it, how we look at it. And the features are available basta kabataan yung involved. And teen accounts is there to guard against even these issues. Sa ilalim nito, by default ay magiging private na ang account ng teenagers. Ibig sabihin, hindi makikita ng hindi nila friend ang content o feed ng teenager. Kailangan din i-approve ng teenager ang bagong followers. Hindi rin pwedeng i-message ang teenager ng kahit sinong hindi konektado sa kanila. Stricto din ang pagpapatupad sa filter sa mga teenager mula sa comments hanggang direct messages. At ilalagay din sa pinakastriktong setting ang anti-bullying feature ng Meta na hidden words. Meron ding time limit sa paggamit. 60 minutes may notification na sa mga bata para isara ang app. May sleep mode din na naka-on by default mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. kung saan muted lahat ng notification at lahat ng DM may auto-reply. As a parent, you don't have to do anything. They cannot change any of these settings alone. They cannot. Only a parent can change the settings. Pero paano kung merong magtangkang dayain ang kaniyang edad? Aminado ang Meta, wala silang 100% paraan para pigilan ito. Pero meron naman sila mga prosesong ipinatutupad para i-verify ang edad ng users. If we suspected they're lying, and they will either do a selfie it's called face prediction, and until they do prove their age, then they won't be allowed back on Instagram. They can also lose their whole account. Ang DICT suportado ang hakbang na ito ng Meta. 9 out of 10 of our youth are online, and that accounts for a huge traffic. And alam niyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. We support freedom of expression, but we also guard against any harmful effects on the internet, especially po sa mga kabataan natin. Ang mga nakausap namin mga teenager, hati naman ang opinyon. Hindi po, parang controlling na po siya. Kasi kailangan din po nilang parang makipag-connect sa mga nila, parang kaklase, mga kaibigan. Kaya yung 1 hour po na limit, baka hindi po maging okay sa kanila. Okay naman yung safety. Basta huwag ka lang mag-talk sa strangers. Maganda man daw ang ganitong mga hakbang, paglilinaw ng ilang mga stakeholder kabilang ng Meta, katulong ito at hindi dapat kapalit ng tinatawag na smart parenting. We should not be in a situation wherein we have the illusion that this will solve all the problems. These tools will be maximized when we combine it with different interventions. We have to teach the parents also how to use the platforms, the applications, how to be responsible digital citizens. So it's very important para sa amin po yung digital education and instruction. So both parents tsaka po yung mga children, we want to teach the parents so that they can properly advise and supervise their children. Sabi ng isang magulang na nakausap namin, maganda man ang gabay at mga limitasyon, best parenting pa rin daw, lalo na sa mga teenager, ang tiwala sa kanila. Bigyan mo sila ng free will, pero alam mo yung limitation. Pero wag mong paramdam na yung mga age na ganyan, yung mga start nila na ma-discover nila ano yung dapat, kung anong tama at mali. So ako, may tiwala naman ako sa anak ko. Then, kung maging honest lang siya, so why not? Ito ang unang balita, Dano Tingkungko, GMA News. Naka-silver medal si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa Flight Circus Dusseldorf 2026 sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.74 meters sa ikalawang attempt. Nakuha ni Chris Nielsen ng Amerika ang gold medal, habang ang pambato naman ng Qatar ang nakakuha ng bronze medal. Ang competition ay bahagi pa rin ng paghahanda ni EJ para sa Asian Games sa Setyembre sa Nagoya, Japan.